Bureau of Investigation at saka Bureau of Immigration at saka sa NBI or National Bureau of Investigation. Hindi talaga ako titigil, bakla. I-send ko talaga to kay Director Jaime. Oo. Nako, Director Jaime. Meron akong i-share sa'yo. Wait lang. Director Jaime, kung nanood ka sa akin ngayon, meron akong i-share sa'yo. Sana naman. Speaking of Director Jaime, mga kababayan. Eto na. Ay nako, maraming iiyak nito. Ay, Diyos ko. Ito na, panghuling topic natin ito, mga kababayan. Eto na. Eto, mga kababayan. Radio Pilipinas, 4 hours ago, post. Pakibasa na lang, tapos screenshot nyo. Nako. Eto na ha. Basahin ko. News update Pilipinas. Magpapatulong sa Interpol para mahuli ang mga vlogger at mga Pilipino sa ibang bansa na sangkot sa fake news. Ayan na. 4 hours ago yan ha. Director Jaime ng NBI. Nako. Paano ito? Mga kababayan. Bakla. Din Chase. Ingat-ingat ka. Mahirap manghusga ng walang proof. Delikado yan. Hanapin natin. NBI to Interpol. Vlogger. Fake news. Ito na. Ito na. Parang nabalita at nitinan nyo daw po yata kung since nabanggit yung cybercrime. Sir, yung sa mga peddlers ng fake news, parang nabalita at nitinan nyo daw po yata kung ito ba ay parang may funder, may nagpa-fund, kung whether individual lang or bargain organization. May update na ba dun, sir? At saka kung baka makikipag-type kayo sa ibang other government agencies para ma-check po. Yes, actually, yung pakikipag-coordinate with other government agencies, last week lang, nag-meeting na kami ng DICT, yes, ng NTC. Nako. Nag-usap-usap na kami kung paano namin once and for all masawata itong mga fake news spreader, Nako. mga vloggers na nagbibigay ng fake news. Nako. At saka yung creators na makapag-create lang kahit hindi tama yung ginagawa nila. Sir, bakit yung naisip na baka mamaya may nagpa-fund sa kanila? May nakikita ba kayong pattern sa mga pinaposts nila o baka timing sa actions nila? Yes, isang action namin yan, no? Tinitingnan namin bakit dumadami, bakit parang iisa ang tema nila, no? Ganon, na sumasakay sa kaguluhan ng ating political atmosphere. Nako. Hindi dapat mangyari. Magugulo ang ating bayan, malilito ang ating mga mamamayan. Mostly, sir, ano topics po nila, sir? Nakakalat po ng fake news. Sabi niyo kasi politics. Ito po bang pagkahuli kay President Duterte? Lahat na. Pati yung paninira nila sa mga government officials, yung mga kung ano-ano sinasabi nilang balita na hindi naman totoo. Yun ay pinag-aaralan namin mabuti kung bakit ganun ang tema ng mga vloggers natin ngayon. Meron ba silang namumuno sa kanila? Tinitignan po namin yan lahat. Sir, how close are we to finding out kung sino yung nasa likod ng operations? Ay, alam nyo, hindi ko lang pwede sa inyong isiwalat yung mga listahan namin, but we have already list nitong vloggers na ito na nagpapakalat ng fake news. Marami po. Ay, hindi bababa sa 20. 20. Yes, 20 ang aresto. Sa abroad pa, pwede ba yun? Pwede bang habulin yung mga Abroad daw. spreaders na nasa ibang bansa? Alam nyo, yan ang isang dilema namin, at pinag-aaralan namin. Sa United States, for example, hindi krimen ang libel. Civil case lamang yan. Pero dito sa atin, ang libel ay criminal case. So, lalo pat yung vlogger ay US citizen, how can we enforce our law doon sa citizen nila at hindi naman yun ang umiiral na batas sa kanila? So, tinitignan namin lahat. But,
Hindi nga sa kanila batas, hindi krimen ang libel, but then tinitignan namin lahat ng anggulo. For example, pwedeng pumasok sila sa inciting to sedition. Nako! Krimen yan. Sa US, dito sa atin, krimen yan. Nako! Tax evasion. Nako! No? Remember, Maharlika! papalabas sila, umaabot dito sa Pilipinas, nagbabayad ba sila ng tax? Nako! Hindi! Remember the case of Al Citizen Capone? sila eh. Hindi Oh. mahuli-huli si Al Capone, pero Yung pinanata citizen sa tax sila. evasion. Oh. So we will look into that. Sir, kung Filipino citizen na nasa ibang bansa, mas pwede yon. Ay, mas madali. Mas madali. Susulat lamang tayo sa Interpol, tulungan tayo, maibalik dito sa atin. Conditions are tao. Extradition. Yes. Extradition. Sedition. Ano po yung masasabi niyo sa mga ganun? Tama po yan. Binabalansi po namin mabuti. Ako bilang dating hukom, no? Bilang dating hukom ako, binabalansi ko yan. I understand and I respect freedom of speech, freedom of expression. Kaya yung mga komento sa kanilang pananaw ay ganun ang paniwala nila, okay lang yan. Freedom of speech, freedom of expression. Pero pagka lumampas na sa hangganan, nakakakomit na sila ng inciting to sedition, nakakakomit na sila ng Roque, libel, Marleka. kailangan sawatain natin yan. Sir, you mentioned Sir, sorry, you Okay. mentioned Interpol. Nag-intensify po ba yung coordination natin with Interpol? Yes, tulad ng nung isang linggo lang. Through the coordination with Interpol, we were able to save 3 Pilipino from Cambodia. Oh. Coordination yun. Punta doon ang Active ang apat na Interpol. agent ko na kuha sila through the coordination with Interpol. No? Yun ang tulong. Talagang kailangan cooperative tayo. No? Sige, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Nako, mga kababayan. Yan nga sabi ko sa inyo eh. Kailan nyo gusto? Next 2 weeks? Next month? After election? Abangan. Sabi ko nga sa inyo, ang radar ko malakas. Alam nyo, may twist yan eh. Pwede nating sabihin unahin ang vlogger bago si Bato or unahin si Bato bago ang vlogger. Pero mas maganda eh, guluhin muna natin doon tayo sa mga vlogger para si Bato mabilis hulihin. Kasi makapokus, vlogger. O ang balita, nandun kay vlogger, hinuli si vlogger, inalisto si vlogger, o pinauwi si vlogger, o galing US, galing Japan si vlogger. Si Bato, nanonood, di niya alam kung may kumakatok. Senador, Interpol po ito. Nga. Diba? O, so yun mga kababayan. Diba? O, klarong-klaro. Kaya mga kababayan, yung lang po yung aking live.